ang pagpapatuloy ng ating kwento. Simulan na natin. Makalipas ang mga araw, pumunta ako ng bayan para bumili ng mga pangangailangan ng aking mga alaga. At habang namimili ako, may biglang tumawag sa akin na isang tinig. Paglingon ko, nakita ko si Tuper, yung aking kaibigan. Chris, anong ginagawa mo rito? Bungad na wika nito sa akin. Ito, bumili ako ng mga pangtali sa mga manok ko . Oh, ganun ba? Ubos na ba yung mga abaka sa inyo? Diba yun ang hinahabi mo para gawing pangtali sa mga manok? Oo nga, maganda nga yun . Tsaka matibay. Kaya lang nakakapagod ng maghabi nun . Ang hirap. Kaya minabuting bumili na lang ako rito para mas mapadali. Oo nga pala. May kinukondisyon ka bang manok ngayon? Ngayong linggo na to? Oo, meron. Pero abala ako sa paggawa ng mga kulungan . Alam mo naman, nagpaparami ako ng mga sisiw para may maibintang manok sa susunod na mga taon. Kamusta naman yung tropa natin sa baryo? Ayos lang ba sila? Ayos lang naman. Nakikigapas nga kami sa palayan nila Rix . Kahapon, ba't hindi ka pumunta roon? Sus naman . Paano pupunta ako dun? Hindi ko naman alam na kahapon pala ang gapasan. Paano ba naman kasi? Madalang ka nang gumala dun . Ngayong linggo lalaban ka ba ng sabong? Tanong nito sa akin. Hindi ko alam pre, pero basta malalaman nyo na lang kapag nandun na ako. Magtanong pa sana ito sa akin nang biglang may dumating na grupo ng mga lalaki na nakasakay sa mga kabayo. Makinig kayo! Ito ang kamang kamay ni Maestro Ropo. Humanga siya sa mga manok nating taga Iloilo. At alam niyong sumisikat ito dahil dito sa kanilang grupo. Naghahanap siya ng mga magsasabong dito sa lugar natin para lumaban sa mga dayong ito. Sino ang gustong sasali at sasama? Wika ng lalaking kasama ng dayo na taga-baryo lang din namin. Nang biglang may lumapit sa mga ito na dalawang lalaki. Ano? Lalaban kami ng sabong ng walang kabuluhan? Biglang lumingon yung kasama ng mga gabayong dayo at sumagot ng, salapi ang kapalit kapag mananalo ka. Kapag nananalo kayo sa laban, may kapalit na malaking halaga na pera. Nang sa hindi inaasahan, nagtaas ng kamay si Tuper na aking kaibigan. Ako! Sasama ako! Pre, sigurado ka ba? Hindi pa natin alam kung ano talaga ang totoong nangyari. Sasagot pa sana ito sa akin nang biglang nagsisipayagan ang ibang mga sabongero sa lugar na yon. Ako, lalaban ako! Ako rin, lalaban ako! Pre, mahirap kumita ng ganun kalaking pera ngayon. Kaya sasali na ako. Bahala ka. Pero pre, hindi mo kilala ang mga dayong yan. Baka ano pang gagawin yan sa'yo . Wika ko subalit hindi na nakinig yung kaibigan ko. At sa sandaling yon ay sumama na sa mga dayo na mga sabongero ang lalaban. Dahil sa mga kaganapan, pinili kong sundan ang nasabing grupo. Sa kakasunod ko, nakaabot kami sa isang bakanting lugar na malayo sa bahay-bahay, kung saan naroon ang kampo ng mga dayong mangangabayong grupo na nagsasagawa ng paligsahan ng sabong.
Maraming mga kabayo sa lugar na alam kong ito ang mga sinasakyan ng mga dayo. Pagtingin ko, napakaraming tao ang nakapaikot sa isang banda. At sa gitna ng mga taong nakapaikot, naroon ang mga dayong nagsasagawa ng paligsahan. Meron ding mga bantay sa labas na kargado ng mga bangkaw at pana. At upang masilayan ko ang mga kaganapan, pinili kong umakyat sa isa sa matataas na puno para makita ang mga kaganapan. Maraming sabungero ang dumalo. Dala-dala ang mga manok at pag-asang isa sa makakatanggap ng papremyo. Kitang-kita ko sa aking mga mata ang pagkapanalo ng aming kababaryo na si Mang Kino. At doon ko nalaman na hindi lang sabong ang kasali sa palaro, dahil matapos lumaban ng sabong ang may-ari ng mga tandang, ay kailangan niyang lumaban din ng dumog. Ang dumog ay isang pakipaglaban ng kapwa-tao. Kumbaga sa atin, wrestling na yon. Nakakatanggap ito ng pera at isang bagay na nakabalot sa maitim na tela na sinasabing ginto ang laman. Nakita ito ni Tuper na siyang nagbigay sa kanya ng kaganahan para sumali. Hanggang sa gumitna na ang isang lalaking nakasuot ng sombrero na gawa sa balat ng hayop. Nakilalang pinuno ng samahan ng dayo. Naghubad ito ng sombrero at kaagad ng pumwesto. Meron itong iminungkahi na kahit matatalo niya ang mga sumubok, bibigyan pa rin niya ng ginto. Kaya marami ang nagkakarandapang mga sabungerong lalaban at lalaban din sa dumog para sa ginto. Kaya halos magbanggaan ang mga tao dahil sa pag-aagawang maunang sumali. Gumitna na yung lalaking nakasombrero ng balat sa hayop. Dala ang panabong na kulay abuhin. Ang makakalaban ng tandang niya ay 3 sunod-sunod. Isa si Tuper ang kasama sa 3 na lalaban sa grupong dayo. Sa unang bitaw ng tandang ay 5 segundo lang ang itinagal nang tuluyang matalo ang panabong ng mga kasama nila Tuper. Kaya kaagad binitawan din ang pangalawa sa nag-iisang manok ng kalaban. Subalit isang waglit lang, butas kaagad ang tagiliran ng pambato nila. Hanggang si Tuper na ang kasunod na lalaban. Pero maging ito man ay pinaglalaroan lang ng mga panabong nito sa isang manok ng dayo. Dahil sa aking mga nakita, alam kong mabagsik ang dayong ito. Hindi lang ito magaling sa salamangka, bagkus meron din itong mga karunungan na hindi ko pa nakikita. Hanggang sa kinakailangan na ng 3 sumalang na lumaban ng dumog sa isang lalaki. Nagulat ako kasi sinabi ng dayo na sumugod ng sabay-sabay ang 3 sa kanya. Kaya kampante sila Tuper na madali nila itong mapatumba doon sa dumog na yon. Dahil nag-iisa lang yun tapos 3 sila. Yun ang akala nila. At nagsabay-sabay ngang sumugod yung 3. Nanlaki ang aking mga mata dahil sabay-sabay ding tumilapon sa gilid yung 3 nang magpakawala yun ng mga sipa. Habang kasalukuyang bumangon yung 3, nagkatinginan sila kasi tutuhanan pala yung labanan na yun. Akala nila walang sakitan o biro-biruan lang. Ano? Kaya nyo pa? Alalahanin ninyo,
ginto ang makukuha ninyo kapag natalo nyo ko. Muling wika ng lalaki. Kaya naman muling nagkaroon ng lakas ng loob yung tatlo. Hanggang sa tumayo si Tuper at pumwesto para lusubin yung lalaki. Pagsugod niya sa lalaki, walang habas niya itong pinaulanan ng suntok. Subalit hindi niya magawang-gawang tamaan yung lalaki. Muli siyang nasubsob sa lupa nang matadyakan siya nito sa tiyan. Pagsilay niya sa mga kasama niya, nakita niyang muli din itong tumilapon matapos nilang sumugod. Doon napagtanto nila Tuper na kahit anong gawin nila, bigo nilang matalo yung lalaki na yon. Dahil dito, nagpasyang sumuko ang mga kasama ni Tuper maliban sa kanya. Tumalikod na ang lalaking nakasombrero ng balat sa hayop. Subalit sa hindi inaasahang pangyayari, muli itong sinugod ni Tuper. Dahil sa ginawa ng kaibigan ko, muling humarap yung lalaking pinakapinuno na nakalaban nila. Hindi pa man ito tamaan ni Tuper, nagawa na siya nitong tamaan sa sentro sa kanyang mukha, sa pagitan ng kanyang ilong. Nagawa niya ang mga bagay na yon dahil sa kanilang magkakasama, siya ang napuruhan ng gusto. Tila ba nanginginit siya? Kahit anong sigaw ng mga kasama ko na naroon din, hindi nakinig yung lalaking nakasombrero ng balat sa hayop. Tinuluyan itong binugbog si Tuper hanggang sa madapa ito. Kaagad naman itong tinulungan ng aming kababaryo para maalis sa kanyang kinalagpakan. Hanggang sa muling magsalita ang isang lalaki ng mga katagang, "Wala na bang ibang lalaban?" Natuwa si Maestro Ropo at lahat nakakatanggap ng pera at ginto. "Sumagot kayo. Meron pa ba?" Nang walang pagdadalawang isip kong lumapit dito at nagsalita ko ng, "Manong, nasaan na yung kaibigan kong napuruhan?" Wika ko dito subalit hindi ito nakinig sa akin at patuloy sa pagtawag sa susunod na sasali. "Manong, tinatanong kita, nasaan yung kaibigan ko?" "Hindi ko alam." "Anong hindi mo alam? Ikaw ang nagdala sa kanya dito." "Pinalabas na. Kaya kung hindi ka naman sasali, lumayo-layo ka rito." Matapos kong marinig ang sinabi nito, dali-dali akong tumungo sa bahay ng mga kaibigan ko para humiram ng kabayong masasakyan pa uwi. Dali-dali akong umuwi sa bahay at kinuha ko ang tandang na binigay sa akin ng lalaki na aking tinulungan. Ito na ang dinala ko dahil alam kong kakaya nito ang mga manok ng dayo. Pagbalik ko sa sentro, naabutan kong nagtatawag pa rin ng mga sasali yung lalaking kababayan namin na konsabo nung mga dayo. "Oh, sino pa ang sasama? Para lumaban na." "Sasali ako." Nang biglang lumabas sa likuran ko sina Rex at Carlo. "Sasali din kami. Patutumbahin ko ang mga mayayabang na dayo na yan." "O sige, sumakay na kayo sa mga kabayo nyo. Aalis na tayo." Wika ng kanang kamay ng punong baryo at kaagad na nga kaming nagsisisampahan sa mga kabayo. Pagbaba namin sa mga kabayo ay naroon na ulit kami sa lugar kung saan nagaganap ang laban. At nakita pa namin ang 5 sa mga lalaki na lumabas na galing lumaban din.
Pagpasok namin sa loob, ay hindi ko inaasahang sumali din pala si Mang Bano sa palaro ng mga dayo. Pero dalawa sa mga manok nito ang talo dahil hindi na nito nakaya pang maglaro. Nang dumog, ang anak nito ang sasalang. At doon ko nakita ang kahusayan ng anak ni Mang Bano pagdating sa labananan ng dumog. At doon ay humingi ito ng 3 makakaharap niya para makipagkatunggali sa kanya. Agad namang nagbigay ng 3 manlalaban ang pinuno ng mga dayo na mahusay din pagdating sa dumog. At doon ay pinagtutulungan ang anak ni Mang Bano ng 3 sa mga manlalaban ng dayo. Pero dahil sa kahusayan at lakas ng katawan nito, nagagawa niyang mapatayan ang kilos ng 3. Pero nang tumagal na ang ilang minutong laban, ay tila ba hindi na nakaya ng anak ni Mang Bano ang salita ng mga atake. Akmang iuntog na niya sa lupa ang isa ay nakuyog naman siya ng 2. Ang pagkakamali lang niya dito, porke anak siya ng pinunong baryo, kampante siyang lumaban sa 3 sa pag-aakalang hindi siya tutuhanin ng mga ito. Pero iba ang kinalabasan nang magpakita ng mga galaw ang mga ito. Pero dahil sa kababaryo namin ito, kaya naman marami ang ilan sa amin na nais ipaghiganti ito. Kung hindi pa inawat ang mga ito, baka tuluyan ng mawala ng ulirat ang anak ni Mang Bano. Nang tawagin ang sino pa ang lalaban, kaagad na akong pumasok para ako na ang humarap. Dahil walang patakaran ang sabong na yon pagdating sa ulutan. Kung ano ang ilabas ng mga ito, yon ang aking makakalaban. Dala-dala ang panabong ko habang lumakad papaloob. Sa pagpapatuloy ng kwento ay ang magaganap ng aming matinding sagupaan. Hanggang dito na muna ang ating kwento, mga kaermitanyo. Ang tindi pala sa kanilang lugar noon, di ba? May uso pala yung dumog o yung wrestling, tsaka yung sabong. Tsaka hindi basta-basta yung mga dayo na yun na dumayo sa kanilang lugar para magdaos ng labanan ng sabong at dumog. Tsaka mayayaman sa ginto yung mga dayo na yun. Hula nyo, ano kayang grupo na yun? Kasi kaya nilang nahimasok sa bayan nila. Tapos kaagad pinayagan ng pinunong baryo na magdaos sila ng ganun sa kanilang lugar. Hindi kaya may kakaiba sa mga dayo na yon? Dahil kaagad nilang napapayag yung pinunong baryo nila. So yun lang, paabang sa pagbabalik ng ating kwento.